Magandang araw po sa inyong lahat. Isa na muling full story ang nais kong ihandog sa mga gilaw nating tagapakinig. Samahan niyo po sana ako sa isa na namang love story na tiyak na magpapa-inlove sa ating lahat. Mga kwento na magpaparamdam ng pusong sugatan, mga pusong sawi at mga pusong puno ng pagmamahal. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng aking video. Paklik din ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Naroon sila sa loob ng Robinson Galleria at tila walang anuman kung mag-abot ng credit card si Beth para bayaran ang mga mamahaling damit na nagustuhan. 5 mamahaling kasuotan na agad ang bitbit at ngayon ay nasa tapat naman sila ng isang sikat na tindahan ng alahas at mamahaling orasan. Awach, do you want one sis? Nakangiting tanong ni Beth habang nakaturo sa estante ng mga alahas. Napatingin si Michelle sa kanyang lumang orasan, isang mumurahing piraso na binili lang niya sa halagang 300 piso mula sa isang tindahang Muslim. Palagi niya itong iniingatan dahil alam niyang sa sandaling mabangga ito ay tiyak na masisira agad sa loob lang ng isang linggo. Why not? Biro ni Michelle, bagamat mahiya sa kanyang boses. Sige nga, Ate Beth. Alright, Raymart, find my sister a nice watch. Utos ni Beth kay Raymart. Ang binatang kasama nila. Ikaw ang pumili. Ikaw naman ang magsusuot eh. Nakangiting sagot ni Raymart. Nakapili na ako kaya lang ang mahal. Bulong ni Michelle. Ipakita mo sa akin. Maikling singit ni Beth. Ang napili ni Michelle ay isang scratch-proof na radio. Bagong modelo ito at sikat na sikat sa mga kabataan. Walang kaabog-abog na tinawag ni Beth ang saleswoman para kunin ang relo at isukat sa braso ng kanyang kapatid. Bagay na bagay ito, classy, elegante, at sumasalamin sa karangyaan. Agad na iniabot ni Beth ang kanyang credit card sa saleswoman nang ngiti at walang pag-aalinlangan. Pagkatapos maproseso ang bayad, hinarap niya si Michelle. Ayan, sa'yo na yan. Pero 5,000 ito, napakamahal Ate Beth. Gulat na sabi ni Michelle. Ayan ang gusto mo, di ba? At saka marunong ka na palang mambola ngayon, Ate Beth. Ang tawag mo sa akin, ha? Biro ng nakatatandang kapatid. Ikaw ang panganay, di ba? Ako naman ang bunso. Tumatawang sagot ni Michelle habang hindi maialis ang tingin sa kumikinang na orasan sa kanyang bisig. Salamat, ate. Napakaganda talaga nito. Habang nagbibiruan ng dalawang magkapatid, hindi naman maalis sa Raymart ang kanyang paningin kay Michelle. Habang pinagmamasdan niya sa Michelle, unti-unting lumalalim ang kanyang paganga. May kakaibang pagnanasa na hindi niya pa nararamdaman noon ang tila nagising sa kanyang puso. Okay, tapos na ang shopping. Kain naman tayo. Basag ni Beth sa katahimikan. Pagkatapos manonood tayo ng sine. Okay ba sa'yo, sis? Sige ba? Pasiglang sagot ni Michelle. Ikaw, Raymart. Baling ni Beth sa binata. Ayos lang sa akin. Bodyguard niyo lang naman ako dito, okay? Biro ni Raymart. Dinala sila ni Beth sa isang mamahaling Japanese restaurant. Gusto niya iparana sa kanyang kapatid ang mga pagkaing dati ay nababasa lamang nito sa mga magazine. Mag-order tayo ng mga pagkaing hapon pero titikman lang natin ang iba't ibang parte ng menu. Iba talaga ang ambience dito. Paliwanag ni Beth. Aliw na aliw si Michelle sa paggamit ng chopsticks at sa kabila ng paninibago ay may mas mabilis pa siyang natuto kaysa kay Raymart. Hindi ganyan ang paghawak, Raymart. Paulit-ulit na humahalakak si Michelle habang tinuturuan ng binata. Gumiti lang si Raymart. Tila natutunaw sa saya ng dalaga. Matapos ang kanilang appetizer, dumating ang kanika nilang set meals. Habang kumakain, paminsan-minsan lumilingon si Michelle sa ibang mga customer hanggang sa hindi na niya matiis at siliko si Raymart na nasa kanyang tabi. Bakit? Tanong ng binata. Tingnan mo, nandoon si Don. Pulong ni Michelle. Si Don Zulueta at may kasama siyang tisoy. Oh, ano ngayon? Yung lalaki mukha siyang si Jesus. Ang gwapo. Biglang sumabat si Beth habang natatawa. Boyfriend niya yan, si Miguel Ortigas. Napasulyap si Michelle kay Raymart at ngumiti ng nakaloloko habang napakunot naman na noon ng binata. Gusto mo, sabihin ko na mas gwapo ako sa Ortigas na yan? Hamon ni Raymart. Huwag ka naman bola. Tatawa-tawang sagot ni Michelle. Bakit? Pipili ba ang kapatid ko na walang panlasa? Natutuwang kampi ni Beth kay Michelle. Ayan, may kakampi na ako. Pagmamalaki ng dalaga. Sige na, magkapatid nga kayo. Suko na ako. Natatawang pagsuko ni Raymart. Patapos ang masarap na hapunan, dinala naman sila ni Beth sa sinehan. Sa gitna ng dilim at lamig sa loob ng teatro,
Kapwa sumandal ang magkapatid na sina Beth at Michelle sa magkabilang balikat ni Raymart. Hindi alam ng binata ang kanyang gagawin. Nasisiraan siya ng bait sa bango ni Beth na humahalimuyak sa kanyang tabi. Isang matinding pagnanasa ang biglang nag-alab sa kanya. Ang pagnanais na yakapin at hagka na nakatatandang kapatid ng kanyang kasindahan. Pagsapit ng gabi, nagpasya si Beth na dalhin naman ang dalawa sa isang sikat at eksklusibong disco bar upang mag-enjoy palalo. Mangha-mangha si Michelle habang sumasabay ang katawan sa musika. Tingnan mo ang mag-asawang iyon. Anak ng isang senador at isang sikat na artista, bulong ni Raymart. Oo nga no. Halika Michelle, sumayaw tayo. Aniyaya ni Raymart. Nakakahiya naman. Ang mahal ng entrance dito tapos magtititigan lang tayo. Hinila ni Raymart sa Michelle patayo. Lumingon muna si Michelle kay Beth na nakaupo sa isang mesa. Tila may kinakausap ng mga kaibigan. Kumaway lang si Beth at sumenyas na mag-enjoy lang silang dalawa. Sumayaw sila. Habang tumatagal at nagiinit ang gabi, nawala ang kaba sa dibdib ni Michelle. Na mapagod, pawisan silang bumalik sa kanilang upuan. Uuwi na ba tayo? Tanong ni Michelle. Kung gusto mo, pwede na pero hintayin muna natin sa ate Beth mo. Mukhang may mahalaga pa siyang kinakausap. Sagot ni Raymart habang nakaturo sa direksyon ni Beth. Nakikipag-usap si Beth sa isang kilalang lalaki, ang anak ng sikat na mag-asawang komedyante at aktor. Gwapo, mayaman, ngunit kilala ang happy-go-lucky sa buhay. Biglang lumapit ang house photographer ng disco sa mesa ni na Beth. Pa-picture muna kaming dalawa. Tapos sa susunod na kuha, 4 na tayo ha. Yung malalaking kopya ang ibigay mo sa amin. Utos ni Beth sa photographer. Pagkatapos ng ritual ng litratuhan, lumapit si Beth sa mesa ni Raymart at Michelle. Let's dance, Raymart. Iwanan muna natin si Michelle sandali. Ayan ni Beth na may kakaibang ningning sa mga mata. Sige ba, sagot ni Raymart na hindi makatanggi. Gusto kong pagselosin si Patrick. Bulang ni Beth habang naglalakad sila patungo sa dance floor. Akala niya siguro ay siya lang ang pwede magkaroon ng atensyon ko. Nang magsimulang tumugtog ang isang mabagal at romantikong kanta, naramdaman ni Raymart ang marahang paglapat ng katawan ni Beth sa kanya. Isinandal ni Beth ang kanyang ulo sa balikat ng binata habang sumasayaw. Sa kabila ng lamig ng aircon sa loob ng disco, naramdaman ni Raymart ang matinding init na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang bango ng babae ay tila isang laso na dahan-dahang nagpapahina sa kanyang kontrol. Raymart, pulong ni Beth. Napakalapit ng mga labi nito sa kanyang tainga. Bakit? Nauutan na tugon ng binata. Do you love my sister very much? Direktang tanong ni Beth. Hindi agad nakasagot si Raymart. Natigilan siya. Ibig sabihin ba niyan? Hindi ka pa sigurado sa kanya? Panunokso ng dalaga. Mahal ko si Michelle, ang kapatid mo. Kiit ni Raymart. Subalit lalong isinisiksik ni Beth ang kanyang katawan. Naramdaman ni Raymart ang init ng dibdib ng dalaga na nakalapat sa kanyang sariling dibdib. Walang anumang humarang. Buong buo ang paglapat ng kanilang mga katawan. Raymart, muling pagtawag ni Beth. Ang kanyang katawan ay marahang umiindak at kumigiling na tila tinutokso ang bawat hibla ng pagkatao ng binata. Alam ni Beth ang epekto ng ginagawa niya at lalo pa nitong hinamon ang katapatan ni Raymart kay Michelle. Mas maganda ba si Michelle kaysa sa akin, Raymart? Mas maganda ka. Totoo. Pag-amin ng binata na hindi na mapigilan ng sarili. Bakit ka nauutan? Nakapikit na sabi ni Beth. Tila ninanam naman tagumpay ng kanyang pang-aakit. Beth, bakit mo ba ito ginagawa sa akin? Pigilining ang tanong ni Raymart. Napasulyap si Raymart sa direksyon ng kanilang mesa at nakita niya nakatitig sa kanila si Michelle. Sa kabila ng malamlam na ilaw ng disco, alam niyang kitang-kita ng kasintahan ang labis na kalapitan ng kanilang mga katawan. Tila binuhusa ng malamig na tubig si Raymart. Biglang nagising ang kanyang diwa mula sa pagkakatokso. Naramdaman ni Beth ang biglang paninigas ng katawan ng binata at napaatras ito. Bakit? Tanong ni Beth. Dilat ang mga mata. Pwede na ba tayo maupo? Pakiusap ni Raymart habang pilit na iniiwas ang tingin. Nalito si Beth sandali, ngunit na lumingon siya sa direksyon ng kanyang kapatid na si Michelle. Isang mapait at mapaglarong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Why not? Halika na. Baka naghihintay na rin si Patrick sa atin. Sagot ni Beth. Pagdating sa mesa, sa harap mismo ni Raymart at Michelle, walang abog na hinalikan ni Beth si Patrick. Sa mga labi, isang marubtob na halik na tila ba walang ibang taong nakakita. Hindi makapagsalita si Raymart. Gusto niya sumigaw sa galit at kalituhan ngunit ayaw niyang gumawa ng iskandalo. Kaya naman mariin na lamang niyang kagat ang kanyang sariling labi sa tabi niya.
Naramdaman niya ang marahang paghawak ng shell sa kanyang braso. Ngunit sa pagkakataong ito, ang matutulis na kuko ng dalaga ay bumaon sa kanyang balat. Ang sakit ng kurot na iyon ay pisikal. Ngunit alam ni Raymart na mas matindi ang sakit na kasalukuyang pumupunit sa puso ng kanyang kasintahan. Habang nagsasaya ang mga kabataan sa maingay at umuusok na disco bar, tila pa huminto naman ang oras para sa mag-asawang Maria at Manny na naiwan sa dambuhalang rest house ni Susan. Hindi ko kaya ang ganitong sistema, Manny. Inis na pabulong ni Maria habang nakaupo sa gilid ng kama sa loob ng guest room. Napakalaki na silid na iyon. Halos kasing laki na ng buong nilang bahay sa probinsya. May sarili itong living room, kitchenette, telepono, television, at isang minibar na punong-puno ng mga imported na alak. Naniniwala talaga akong plano ito lahat ni Susan. Look, siya ang nag-imbita sa atin dito pero biglang gumawa ng paraan para maging abala sa ibang bayan. Narito tayo ngayon para mga bilanggong nakakulong sa karangyaan habang ang anak natin na si Raymart ay kung saan-saan pa dinala ni Beth. Nakahiga naman si Manny sa malambot na kama, nakatingin sa kisame at tila walang pakialam sa reklamo ng asawa. Hayaan mo na, Maria. At least naman ay nararanasan natin ang buhay milyonaryo, di ba? Tingnan mo itong kwarto. May refrigerator pa na puno ng imported na bira at tsokolate. Ito ang totoong buhay. Gusto mo ba ang ganitong buhay? Matabang na tanong ni Maria. Wala akong sinabing ganoon. Depensa ni Manny. Sabay bangon para lumapit sa refrigerator. Kumuha siya ng isang lata ng imported na beer at 2 pirasong cheese sticks. Iniabot naman niya ang isang maliit na Toblerone at isang Diet Coke sa asawa. Narito na rin lang tayo, wag na nating sayangin ang gabi. Sira, may pakain-kain ka pa dyan. Napailing na lang si Maria pero tinanggap ang tsokolate. Lumipas ang mga oras. Habang si Maria ay dinalaw na ng antok dahil sa pagod sa biyahe, si Manny naman ay patuloy sa paglaklak ng alak. Hanggang sa umabot sa 6. Dahil sa tama ng alak at sa matinding isiping naglalaro sa kanyang utak tungkol sa totoong motibo ni Susan sa pagpapapunta sa kanila, lumabas si Manny sa veranda upang magpahagin. Doon sa ibabaw ng bilog na marmol na mesa, tuluyan na siyang binalot ng kalasingan hanggang sa bagsakan siya ng matinding andok. Napakayoko na lang ito sa lamesa. Tulog na tulog ang pinaliligiran ng mga bakanteng lata. Madaling araw na nang dumating ang isang pamilyar na sasakyan. Isang anino ang dahan-dahang umakyat sa beranda at nakita ang nakayokong si Manny. Humagik-gik ito. Emmanuel, gising. Marahang yugyog ng bagong dating. Si Susan, kararating lang niya mula sa kanyang biyahe. Sinubukan siyang buhatin ni Susan. Sa kabila ng kalasingan, ay nagawa namang mayakap at maakay si Susan si Manny pabalik sa loob. Ngunit hindi sa guest room kung saan natutulog si Maria, kundi dinala niya ito diretso sa kanyang sariling master's bedroom. Inihaga ni Susan ang walang malay ni si Manny sa malaki at mamahaling waterbed. Dahan-dahan, isa-isa na hinubad ang mga damit ng lalaki hanggang sa matira ang pambaba nitong saplot bago ito bihisa na malambot na pajama. Pagkatapos nito, pumasok si Susan sa banyo para maligo. Nang lumabas siya, wala siyang kahit isang pirasong suot na damit habang naghahanap ng manipis na negligee sa kanyang aparador. Nang mahanap ang minimis at transparent na saplot, nahiga siya sa tabi ni Manny. Ipinato ang kanyang braso sa dibdib nito at tuluyan na tulog sa ilalim ng malamig na aircon. Kinabukasan, dahan-dahang sumilip ang sikat ng araw sa siwang ng makakapal na kortina. Nagising si Maria sa guest room na nag-iisa. Agad siyang kinabahan. Nagmamadali siyang lumabas at natagpuan ang kanyang anak na si Michelle. Nakagigising lang din sa katabing kwarto. Michelle, nasaan ang daddy mo? Hindi siya natulog sa kwarto kagabi. Pakasantakot sa boses ng ina. Aba, ewan ko po, Mami. Hikab ni Michelle habang kinukuskos sa mga mata. Nagmamadali silang lumabas papunta sa beranda. Ngunit doon ay tanging mga bakanteng lata na lang ng beer ang nandoon. Sa kabilang bahagi ng veranda, nakita nila si Beth na kalmado at elegante nagkakape. Agad na lumapit si Maria. Beth, nakita mo ba ang daddy mo? Saan kaya natulog kagabi? Napakunot noo si Beth. Tumingin siya sa mga bakanteng lata. Baka po natulog sa kwarto ni Mama, sa master's bedroom. Pero alam ko wala pa si Mama kagabi. Hindi na nakapaghintay si Maria. Sa paungunan ni Beth at kasunod si Michelle, nagmarcha sila patungo sa pintuan ng silid ni Susan. Sinubukan ni Beth na iikot ang lock ng pinto. Nakinggulat nila nang hindi ito nakalock. Marahang bumukas ang pinto. Tila gumuho ang mundo ni Maria sa kanyang nakita. Sa ibabaw ng dambuhalang kama, magkayakap na natutulog si Manny at si Susan na nakasuot lamang ng napakanipis na negligee na malinaw nagpapakita na wala itong suot na kahit anong panloob na damit. Napaatras si Michelle
at naramdaman ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Mami, relax lang po. Pakiusap ng dalaga. Bagamat siya mismo ay nanginginig sa galit. Relax? Paano ako magiging relax sa nakikita ko? Sigaw ni Maria na hindi na napigilan ng emosyon. Lumapit siya sa kama at marahas na niyugyog ang natutulog ng asawa. Sabay pingot sa tainga nito. Aray, ano ba yan? Nabulabog ang tulog ni Manny. Pikit masya pa siyang bumangon, ngunit na mamulat ang kanyang paningin at makita ang galit na asawa. Kasabay ng paglingon niya sa kanyang tabi, tuluyan siyang napatalon sa gulat. Maria! Susan? Hulalas ni Manny, tila natutunaw sa hiya at takot. Ngayon, magkakaila ka pa? Huling-huli ka na, Emmanuel. Saksi ang dalawang mong anak. Historical na sigaw ni Maria. Wala akong alam. Ang huli ko natatandaan, uminom lang ako ng beer sa beranda habang tumitingin sa bituin. Depensa ng lalaki habang pilit na iniiwasan ng mga kurot at hampas ng asawa. Dahil sa ingay, nagising na rin si Susan. Walang anumang bahid ng hiya o pagmamadali. Dahan-dahan siya bumangon at hindi man lang nag-abalang takpan ng kanyang hubad na katawan sa harap ng pamilya ni Manny. Hi Maria at si Michelle ba yan? Bati ni Susan na may kasama pang itin. Tila ba napaka-normal na sitwasyon? Susan, sabihin mo ang totoo. Paano ako napadpad dito? Sigaw ni Manny na pilit na naghahanap ng kakampi. Kumuha ng mamahaling bathroom si Susan at isinuot ito bago hinarap ang pamilya sa kasalukuyan nag-aalab na galit. Dumating ako past midnight, Emmanuel. Lasing na lasing ka at nakasubsob sa mesa sa beranda. Dahil mabuti akong tao, inakay kita rito sa kwarto ko, hinubaran at binihisa ng pajama. Masama ba magmalasakit? At bakit dito sa kwarto mo? Bakit hindi sa guest room kung nasaan ako? Asik ni Maria. Akala ko kasi mag-isa lang si Manny na pumunta rito. Hindi naman nabanggit na isinama ka niya. Seryosong sagot ni Susan bago umupo sa mahabang sofa. Pero total, narito na rin naman ang lahat. Mabuti pa ay mag-usap-usap na tayo ng tapatan. Naupo ang lahat. Doon ay sinimulan ni Susan ang paglalatag ng katotohanan na matagal nang nakatago. First of all, Maria, Manny, ang yumaong asawa kong si Rafael ay nag-iwan ng isang huling bilin bago siya namatay. Humihingi siya ng tawad sa lahat na naging kasalanan niya sa inyo, lalo na sa pananakit niya sa iyo noon. Manny, panimula ni Susan. Pinatawad ko na siya matagal na. Maikling sagot ni Manny at ang pinakamahalagang hiling niya ay ang mahalin mo si Beth. Dahil alam niyang si Beth ang tunay mong dugo at laman. Pagpapatuloy ni Susan habang nakatitig sa mga mata ni Manny. Si Rafael ay walang naitulong sa negosyo. Nalulung siya sa droga at bisyo dahil sa depresyon. Pero bago siya mamatay, tiniyak niya ang lahat ng shares niya sa mga korporasyon na may iwan para sa kinabukasan ni Beth. At sino pa ba mas karapat-dapat na mamahal at mag-alaga sa mga ari-ariyang iyon, kundi ang tunay na ama ni Beth? Ikaw, Emmanuel. Tila binuhusan ng sariling pawis si Manny habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang asawang si Maria na unti-unti nang naiiyak. Tumayo si Susan, lumapit sa isang steel cabinet at naglabas ng isang makapal na Manila envelope na may selyo ng korte. Inilapag niya ito sa harap ni Manny. Ayan ang testamento at mga papeles ng kumpanya na nakapangalan sa iyo, Emmanuel. Hindi ka na nakalimutan. Gusto niya ikaw magpatuloy na lahat ng iniwan niya. Napatingin si Beth sa kanyang ama. Puno ng pag-asa at emosyon ng mga mata. Papa, pulong ng dalaga. Hinarap ni Manny ang kanyang pamilya at bakas ang determinasyon sa muka. Basahin ko muna nilalaman nito, Beth. Aking anak, Maria, Michelle, makakaasa kayo na tutuparin ko ang hiling ng patay. Ngunit hindi ko pababayaan ang obligasyon ko sa inyo bilang ama at asawa. Ngunit para kay Maria, ang bawat salitang binibitiwan ni Manny ay tila mga matalim na sumasaksak sa kanyang puso. 20 taon. 20 taon siyang naging tapat. Nagselfie at nagtiis. Pero sa huli, ang anino pa rin ba na nakaraan na magwawagi? Paano niya paniniwala ang walang nangyari sa 2 kagabi matapos na nakita niyang 2 mata? Ang tapat na pag-ibig ba niya ay nakatadhana na lamang maging isang sakripisyo para sa kalagayahan ng iba? Ilang buwan na mabilis na lumipas matapos ang komprontasyong iyon sa mansyon ni Susan. Sa kabila ng bigat sa dibdib ni Maria, unti-unti naging malinaw ang direksyon tinatahak ng kanilang mga buhay. Tinanggap ni Manny ang hamon na pamahalaan ng damuhalang kumpanyang iniwan ni Rafael. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang tunay na anak na si Beth. Isang hapon, nakatayo si Susan sa tapat ng malaking salamin ng kanyang silid. Suot ang isang
Mahabang puting bestida na abot hanggang sakong. Ang manipis na strap nito na parang spaghetti ay lalong nagpatingkad sa kanyang kaputian at natural na ganda na tila hindi man lang binalot ng panahon sa loob ng 18 taon. Narinig niya ang pagpihit ng pento. Pumasok si Manny, bitbit ang isang malaking maleta mula sa kanyang biyahe sa probinsya. "Welcome home, Emmanuel," bungad ni Susan na may nakabukas sa mga bisig. Handang salubungin ng lalaking matagal na niyang pinangarap na makasama muli ng malaya. Nabatitig si Manny sa papalapit na babae. Tila ba bumalik siya sa kanyang kabataan. Ang dating pag-ibig na kanyang sinamba ay mas lalo pang gumanda ngayon. Hindi man lang ito nagbago. Walang nadagdag na timbang at ang bango nito ay ang bango pa rin nagpapaliw sa kanya noon. "Susan," bulong ni Manny. Agad siyang niyakap na mahigpit ni Susan dahilan upang bitawan ni Manny ang bitbit na maleta. Ang yakap na iyon ay tila isang kuryente nagpanumbalik sa lahat na natapos nilang kahapon. Walang nagbago. Ang pinutol na relasyon na pareho nilang pilit na kinalimutan ay tila ba natunaw na lamang sa isang iglap. "Emmanuel, napakatagal kong hinintay ang sandaling ito." May panginginig sa boses ni Susan habang nakasandalang ulo sa dibdib ng lalaki. "Susan, magsisinungaling ako kung sasabihin kong hindi ko ito hinintay. Sa mahabang panahon, ang alaala mo lang ang tanging spark na nagbigay sa akin ng lakas para magpatuloy sa buhay." Pag-amin ni Manny, tuluyan na nilamon ng emosyon. "Narito ka na ngayon, Emmanuel. Narito rin ako. Dugtungan natin ang ating kahapon." Bulong ng babae. Doon ay nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na puno ng pananabik, pagkaulila, at mga pangarap na matagal na nilang binuo sa kanilang mga isip. Pinuhat ni Manny si Susan na walang kahirap-hirap at dinala ito sa dambuhalang bed. Sa loob ng silid na iyon, tila nabuhay muli ang paraiso para sa dalawang pusong matagal na nagkamali ng landas. Sa labas ng silid, pababa ng hagdan, nakita sila ni Beth. Isang matamis at masayang ngiti ang sumilay sa mga labi ng dalaga. Masaya siya para sa kanyang mga magulang. Ang dating madilim at magulong takbo ng kanyang buhay ay unti-unti na nagkakaroon ng kaayusan at liwanag mula nang lumipat ang kanyang tunay na ama sa kanilang bahay. Samantala, sa kabila ng panunumbalik ng relasyon ni Manny at Susan, hindi pa rin nakalimutan ng ama ang kanyang pamilya sa Lucena. Isang araw, pumasok si Beth sa opisina ng ama sa loob ng bahay kung saan nabala si Manny sa pag-aayos sa mga corporate ledgers at mga resibo ng kumpanya. "Papa, busy ka ba?" tanong ng dalaga habang lumalapit sa mesa. "Medyo marami lang inaayos sa papeles, anak. Magulo ang accounting procedures na iniwan dito. Kailangan ayusin para sa exportation natin ng sugpo at alimango. Bakit? May kailangan ka ba?" Nakangiting tugon ni Manny sabay lapag ng kanyang panulat. "Gusto ko po sana pumunta ng Lucena. Bibisitahin ko si Michelle." Paalam ni Beth. Natawa si Manny sa narinig at malamang na nagkakasundo ang kanyang dalawang anak sa kabila ng kakaibang sitwasyon ay ang pinakamalaking kaligayahan sa kanyang puso bilang ama. "Aba, oo naman. Sige, kailan mo ba balak pumunta?" "Kapag umalis na po kayo ni Mama papuntang Iloilo para sa cost-cutting inspection sa fish pond," sagot ng dalaga. "Sige, walang problema. At saka may ipapadala rin akong sulat at kaunting pera para sa Mami Maria mo at kay Michelle," sabi ni Manny. Sabay tayo upang yakapin at halikan sa noo ang anak. "Mag-iingat ka palagi doon, ha?" "Opo, Papa. Salamat po sa pag-aalaga sa amin." Masayang sagot ni Beth bago lumabas ng silid. Nang makalabas si Beth, pumasok naman si Susan na may dalang baso ng juice para kay Manny. "Narinig ko ang usapan niyo. Masaya ako na plano niyang bisitahin ng kapatid niya. Iyan talaga ang gusto kong mangyari, Emmanuel. Ang maging isang buong pamilya tayong lahat." Niyakap ni Manny si Susan sa baywang. "Salamat, Susan. Pero paano si Maria? Si Michelle? Natatakot ako na baka hindi nila matanggap ang ganitong kaayusan." "Huwag kang mag-alala. May plano ako." Makahulugan ang sagot ni Susan. Kinabukasan, darating ni Beth ang simpleng bungalow ni na Michelle sa Lucena gamit ang kanyang bagong kotse. Sakto naman nagwawalis ng bakuran sa Michelle. Nang mamataan ang sasakyan ng kapatid, agad itong lumabas upang salubungin si Beth. Kasama sa Remart na nagkataong nandoon din upang tumulong. "Ate Beth, napadalaw ka." Masayang bati ni Michelle sabay yakap sa kapatid. "Siyempre naman, namiss kita eh." Sagot ni Beth habang ibinababa ng dalawa ni Raymart ang kanyang katamtamang maleta mula sa compartment. "Nasaan si Auntie Maria?" "Nasa loob, nagluluto." Sagot ni Michelle. "Naku, mabuti pa doon na muna natin iparada ang kotse mo sa bakuran ni na Raymart sa tapat para hindi makaabala sa daan." "Sige, salamat Raymart." Ngiti ni Beth sa binata na magalang namang tumango.
Pagpasok sa loob ng bahay, agad na sinalubong ni Maria si Beth na may init at paggalang. Sa kabila ng lahat na nangyari, habang naghahanda ng merienda, nagkwentuhan ang apat sa sala. Kamusta ang daddy niyo sa Maynila, Beth? Tanong ni Maria habang nag-aabot ng juice. Napaka-busy po niya ngayon sa mga books at ledgers. Auntie Maria, sabi niya, gulo-gulo raw po ang accounting na iniwan kaya inaayos niya lahat. Paliwanag ni Beth. Actually, kasama po niya si Mama ngayon sa Iloilo para sa cost cutting ng production ng sugpo at alimango. Sabi ni Papa, kailangan matutunan muna niya ang buong proseso para maging tama ang delivery schedule. Napangiti si Michelle at bumaling sa kanyang ina. Sabi ko naman sa iyo, Mami kapag si Daddy ang nagsabi na tama siya, tiyak na tama talaga siya pagdating sa trabaho. Oo nga, malumanin na sagot ni Maria, bagamat may kaunting lungkot sa kanyang mga mata dahil sa pangungulila sa asawa. Ate Beth, total narito ka na rin lang, may plano kami. Masiglang singit ni Michelle. Pumunta tayo sa beach sa Sariaya. Doon tayo mag-overnight kasama ang ilang mga kaibigan ko. Pinayagan na sila ng mga magulang nila basta kasama si Mami Maria. Nako, sige ba, masayang bonding yan. Sang-ayon agad ni Beth. Gagamitin ba natin itong kotse ko? Wag na ate, mas magandang gamitin natin yung lumang jeep ni Daddy na iniwan na rito. Mas maraming kasya, mas masaya. Patawang sabi ni Michelle. Nang sumapit ang hapon, sama-sama silang bumiyahe patungo sa dalampasigan ng barangay Gisgis sa bayan ng Sariaya. Ang beach resort ay tila isang dulo ng isla na nakaungo sa malawak at tahimik na dagat. Pinaliligiran ng mga simpleng cottage na nakalinya sa buong hanginan. Handa na ang lahat para sa isang gabi na kasiyahan, ngunit lingid sa kaalamanan ng kapatid. Ang gabing ito ang magiging daan upang tuluyang magkaunawaan ng kanilang mga puso. Napakatahimik ng dagat ng gabing iyon. Ang maliliit na alon ay marahang umahampas sa pampasiglang buhangin ng tila ba sumasabay sa banayad na agos ng hangin. Sa dalampasigan, nag-aapoy ang isang malaking bonfire na siya nagbibigay liwanag sa paligid. Sa gilid nito ay may nakatayong ihawan kung saan masaya nagluluto ang mga kaibigan ni Michelle. Hindi makaligo sa dagat si Beth dahil sa kanyang buwanang dalaw, kaya naman nakaupo lamang siya sa isang reclining chair habang pinapanood ang kasiyahan ng mga kabadaan. Upang hindi siya mainip, lumapit si Raymart at umupo sa bakanting upuan sa kanyang tabi. Alam mo, Raymart, panimula ni Beth habang nakatitig sa apoy. Hinahangaan ko talaga ang paraan ng pagtingin mo sa kapatid ko. Napakundot noo si Raymart pero ngumiti rin agad. Mahal ko si Michelle, Beth. Alam kong bata pa kami at marami pang pwedeng mangyari sa mga buhay namin pero para sa akin, sigurado na ako, siya lang talaga. Kumarap si Beth sa penata, bakas ang sinseridad sa mukha. Gusto ko rin humingi ng paumanhins na inasal ko noong nandoon tayo sa disco sa Maynila. Para akong desperado na nag-aalok sa sarili ko sa'yo. Nahihiya ako kapag naaalala ko yon. Umiling si Raymart. Inisip ko na rin yun, Beth. Alam kong hindi mo naman talaga ako gusto noon. Revolusyon mo lang yon laban sa sitwasyong kanilalagyan mo. May ama ka nga. Pero may iba naman pamilya. Nagsiselos ka kay Michelle dahil pakiramdam mo ay siya ang mas mahal ng papa niyo. Para makaganti at makasakit, ginawa mo kung ano ang sa tingin mo ay epektibo. Ang akitin ako. Bumunghalit ang tawa si Beth. Halatang gulat sa talino ng binata. Napakagaling mo naman na psycho. Paano mo naman nalaman ang lahat ng yan? Kaunting lohi ka lang dito. Kaunting lohi ka lang doon, di ba? Biro ni Raymart. At saka sinong lalaki ba ang hindi magkakagusto sa'yo? Napakaganda mo, sikat, at pinag-aagawa ng mga kilalang tao tulad ni Patrick Salcedo. Pero Michelle, iba siya. Siya ang taong inalagaan at protektahan ko. Simula pa noong mga bata pa kami. Paano ko naman magagawang sakta ng babae na katadhana kong alagaan? Isang malakas na palakpak ang narinig nila mula sa likuran. Nang lumingon si Raymart at Beth, nakatayo roon si Michelle na abot ay ngangiti. Bakit ganyan ka makatingin? Natatawang tanong ni Beth sa kapatid. Kasi naman, parang may nagtatapat dito Biro ni Michelle. Lumingon muna siya sa paligid at makita na katalikod ng kanyang Mami Maria na abot tanaw sa may cottage. Bigla nang hinawakan ang mukha ni Raymart at mabilis itong hinalikan sa mga labi. Nako, ang sarap naman yan. Pwede bang isa pa, yung mas matagal naman? Banat ni Raymart na laking gulat sa ginawa ng kasintahan. Ano ka, sinuswerte? Sample lang yan. Dila ni Michelle habang tumatawa. Kailan naman ang kasunod? Pangungulit ng binata. Pagkatapos na ng kasal natin, sagot ni Michelle. Isiniksik ni Michelle ang kanyang sarili sa upuan ni Beth at niyakap na mahigpit ang kanyang nakatatandang kapatid. Napakasarap pala na may kapatid, no? Yung may matatakbuhan ka at may nakakausap? Oo naman, bunso.
Seryosong sagot ni Beth habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Kahit anong mangyari, magkapatid tayo. Isang dugo. At okay na rin sa akin kahit may Auntie Susan pa, pulong ni Michelle. Tanda ng kanyang pagtanggap sa masalimuot nilang pamilya. Habang nagaganap ang masayang bonding sa dalampasigan ng Sariaya, naroon naman sina Manny at Susan sa loob ng master's bedroom ng mansyon sa Maynila. Kakauwi lang ni na Michelle at Susan muli sa kanilang biyahe sa Iloilo. At doon ay nagkaroon sila ng pagkakataon na mag-usap ng masinsinan pagkatapos ng mahabang panahon ng pagkakamali. Nakahiga sila sa kama, magkayakap habang unti-unti napapawi ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Susan, pagbasag ni Manny sa katahimikan. Bakit Manny? Gusto kong pag-aralin si Michelle sa Maynila para sa kanyang kolehiyo. Kung papayag ang bata, mas maganda kung dito na siya tumira sa mansyon. Mungkahin ng lalaki. Natigilan si Susan. Alam niyang ibig sabihin nito ay unti-unting paglipat ng buhay mula sa probinsya patungo sa Maynila. Makalipas ang ilang linggo, pag-uwi ni Manny sa kanyang pamilya sa Lucena, kinausap niya si Maria tungkol sa planong pagpapaaral kay Michelle sa Maynila. Gusto naman talaga ni Michelle na mag-aral sa Maynila pero paano tayo? Paano ako? Huminga na malalim si Manny. Tila may malaking bara sa kanya lalamunan na hirap niyang ilabas. Nagkausap kami ni Susan ng totoo. Siya ang nagmukhahin nito, Maria. Gusto ni Susan na lumipat ka na rin sa pansyon. Ang gusto niya, magsama-sama tayong tatlo sa iisang bubong. Biglang napabangon si Maria at napatitig sa asawa. Magsasama tayong tatlo? Kayong dalawa ni Susan at ako? At ano ako doon, Manny? Isang katulong, isang martir? Huwag mong isipin yan, Maria. Walang magiging katulong. Pakausap ni Manny habang hinahawakan ng mga kamay ng asawa. Sabi ni Susan, tapos na ang panahon ng selos at insecurities. Ang buhay na tinatawag natin ngayon ay paghahanda para sa kinabukasan ng mga anak natin, kay Beth at kay Michelle. Gusto niyang, bago man lang siya mawala ay tumanda, may magulang na mag-aalaga kay Beth. At gusto niyang ikaw yon. Dahil alam niyang mabuti kang ina. Napaiyak na lang si Maria. Batid niyang labis na kasakiman nito sa bahagi ng asawa ni Susan. Ngunit nang timbangin niya sa kanyang puso ang pagmamahal niya kay Emmanuel, na-realize niyang hindi niya kaya mabuhay na malayo sa lalaki. Kahit pahatiin ang pag-ibig nito, basta't nakikita at napaglilingkuran niya ang lalaking 20 taon niyang inalagaan, sapat na iyon. Anong sasabihin ni Michelle sa ganitong setup? Tanong ni Maria habang pinapahid ng kanyang mga luha. Alam na ni Michelle ang takbo ng sitwasyon, Maria. Aba halaga, maging malapit tayong lahat sa isang kapaligiran na ligtas at puno ng pagmamahal. Sagot ni Manny habang hinihila muli ang asawa para sa isang mahigpit na yakap. Isang kakaibang kasunduan na nabuo sa kadiliman ng gabi. Isang pag-ibig na hindi pantay. Isang pamilyang hindi ordinaryo. Subalit habang sumusugal para sa kapayapaan ng lahat. Kinabukasan, naging mabilis ang pangyayari. Inayos na ni na Michelle at Beth ang kanilang mga gamit upang tuluyan na lumipat sa iisang silid sa Dambuhala Mansyon sa Maynila. Espesyal na ipinahanda ni Beth ang kwartong iyon para sa kanilang dalawa. Malaki, moderno, at may dalawang magkahiwalay na marangyang kama. Ate, sigurado ka bang hindi ako nakakahiya rito? Tanong ni Michelle habang ibinababa ang kanyang huling bag ng mga damit. Ano ka ba? Iisa tayo ng ama. Iisang pamilya tayo. Kaya walang anumang dapat ikahiya. Nakangiting sagot ni Beth habang tinutulungan ng kapatid. Ang mahalaga, Michelle, magkaunawaan tayo. Kung may problema man, pag-uusapan natin ang tapatan. Walang taguan ng lihim. Kaya nga ate, kung anong meron ka, pwede mo namang ibahagi sa akin basta magkasundo tayo. Biro ni Michelle sabay tawa. Hindi sa ganoon, bunso. Respetuhan pa rin tayo sa kani-kanilang karapatan. Kaya ko nga gustong iisang kwarto lang tayo para mapunan natin ang maraming taon na nagkahiwalay tayo. Seryosong ngunit mapagmamahal na tugon ni Beth. Parang sina Mommy at Auntie Susan lang ha? Natatawang pansin ni Michelle. Nagkatinginan ng dalawa at sabay na nag-high five ng napakalakas. Wala nang bakas ng selos. Wala nang alinlangan. Ang dalawang magkapatid ay naging magkakampi na sa bagong yugto ng kanilang buhay. Sa kabilang bahagi naman ng mansyon, wala ring naging tensyon sa pagitan ni Susan at Maria. Magkatulong nilang inaayos sa mga damit ni Maria sa malaking closet ng guest room na katabi lang mismo ng silid ni Susan. Ang dalawang babae ay tila ba nagkasundo na sa kani-kanilang papel sa buhay ni Emmanuel. Ang problema mo na lang ngayon, Emmanuel, ay kung saan ka matutulog gabi-gabi. Nakangising biro ni Manny na sarili habang nakasandal sa may pinto at pinapanood ang dalawang asawa. Madali lang yan, idaan na lang natin sa taya ng barya.
Tawang-tawang sagot ni Susan, dahilan upang mapangiti na rin si Maria sa kakaibang biro nito. Nang maiayos na ang lahat, formal na humarap si Susan kay Maria upang magpaalam. Baka sa mukha nito ang pagiging isang seryosong negosyante, pero may kasamang malambot na disposisyon. Alis ako papuntang Cotabato ngayon, Maria. Mananatili ako roon ng halos 2 linggo dahil bumili ako ng bagong fishing ground at kailangan kong obserbahan ang operasyon nito. Kaya naman, ipinagkakatiwala ko muna sa iyo si Beth at ang ating Mister. Formal na sabi ni Susan. Bakit ikaw lang ang pupunta roon? Bakit hindi mo isama si Manny? Tanong ni Maria. Nako, hindi pa nakakatapak sa fish farm ang lalaking yan sa buong buhay niya. Wala siyang maitutulong doon. Halakak ni Susan. Pero pagdating sa pamamahala ng opisina, sa exportation delivery schedule, at sa maayos na accounting procedures ng kumpanya, isasaludo ko ang ating mister. Siya ang numero 1 roon. Kailan ka ba aalis? O sisa ni Maria. Ngayon na mismo, Maria. Naghihintay na ang aking private plane sa airport. Sagot ni Susan habang isinusuot ang kanyang mamahaling salamin. Private plane? Hindi mapigilang mamangha ni Maria. Huwag kang mag-alala, Maria. Sa susunod na mga biyahe ko, isasama kita para makapasyal ka naman. Nakangiti pa nga ako ni Susan sabay hawak sa balikat ng dating karibal. Sige na, paano na lang ang mga bata kung sasama ka agad ngayon? Saka, iwanan mo muna si Emmanuel. Lumabas silang dalawa sa veranda kung saan naghihintay si Manny at ang kanilang 2 anak na sina Beth at Michelle. Sa gitna ng liwanag at umaga, lumapit si Manny at buong pusong inakbayan ng 2 babaeng hindi niya akalaing pagkakaloob sa kanya ng tadhana sa iisang pagkakataon. Sa kabila ng kakaiba at masalimuot nilang sitwasyon, natagpuan ng pamilyang ito ang isang kakaibang kapayapaan, isang tahanan kung saan ang 2 pag-ibig ay nagkasundo para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik. Sana ay nagustuhan ninyo ang takbo ng kanilang kwento at may natutunan kayong aral tungkol sa pagpapatawad, pagtanggap, at wagas na pagmamahal sa pamilya. Hanggang sa muling kwentuhan.